surrender po natin lahat po ng mga alalahanin natin, mga sa anniversary. Sige po, alam ko po gumagawa ang kaaway na nais niyang pigilan ng celebration na to dahil taon-taon na naging matagumpay po yung celebration at gumagawa po ang kaaway para mapigilan po, masira ang celebration na to. Pero siyempre po hindi po tayo papayag. Hallelujah. Kaya patuloy tayong humingi ng kalakasan, katagumpayan mula sa ating Diyos. Oh, we praise your name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, bless your holy name, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, we worship you, Lord God. Oh, Lord God, narito kami, mga anak niyo po. Lumalapit na pupuri, sumasamba sa iyo. Dinadakila ang iyong pangalan. Hallelujah. Let your presence, O God, be upon us. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Fill us with your power, O Lord. Saturate this place, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Lord. Oh, yes, oh, Lord God. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. So, palakpan po natin si Lord. Hallelujah, tayo po iwabitan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. Thank you, Lord. Sige po, awikan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you so much po. Ibigay po namin kasama sa ating Panginoon. Thank you, God. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Mahal na mahal ka, Panginoon. Mahal na mahal ka, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Pagikuran ka, Panginoon. Hallelujah.
mahal kita, Panginoon. Kailanman ikita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Sumapalapan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Oh, mahal naman ka namin, Lord. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you are so good. You are great. You are faithful, God. Thank you, Lord. Oh, thank you so much, oh Lord God. Oh, we praise your name, Jesus. Come on, let us praise our Lord God. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Oh, praise your name, Jesus. Reaching for the prize, I'm giving everything. I put my life on this, it's what I live for. You can keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Let me see that's living in me, the he that is in the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. We take and live. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, oh God. For the price, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Now you can keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Let me see that's living in me, that's everybody's in the world. Hey, I can move the mountains, I can do all things through Christ. It's standing and believing I can do all things through Christ who strengthens me. You know the mountain, I can do all things through Christ. I know standing and believing I can do all things through Christ who strengthens me. Oh yes, oh Lord God, hallelujah. Thank you so much, Lord God, sa alakasan. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya na pagdahil sa inyo na pagtatagumpayin mo namin ang lahat, Panginoon. Because of you, Jesus. Hallelujah. See, it's living in me, that we got it in the world. Hey, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, hey, standing and believing, I can do all things through Christ. The strength me, hey, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, hey, standing and believing, I can do all things through Christ. The strength me, hey. Thank you, Lord God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Karapat-dapat ng purihin, karapat-dapat ng sambahin, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, you are a faithful God at dapat kang sambahin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa iyong katapatan kami ay pagpuli na magpupuri sa samba, Panginoon. Thank you, God. You are a faithful Jesus. Thank you, Jesus. So, patuloy tayo lumapit sa Panginoon. Sambahin natin siya. Ano ba po yung mga pagsubok sa buhay, tandaan mo natin, tapat ang Diyos. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at kailanman. Hallelujah.
wagas walang kapatid sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsambay hihalay, bukas noon ngayon magpakailanman lumalating ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay hihalay, bukas noon ngayon magpakailanman lumalapit ka.
pagitan ng ating Diyos na makapangyarihan. You are so good, you are my God. At pinupuri ka namin sila sa mapakhat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan ng pagmamahal. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin, Diyos ko God. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo, dakilaan mo, dakilaan mo. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, dakila ka, wala kang katulad. Katapatan mo'y tunay na aming sandigan na dapat parangalan, ipagpasalamat, Panginoon. Hindi ka nagbabago, O Lord God, na
nananatili kang nandyan, sinasamahan kami, pinapatatag at pinapalakas. Pinagpapala, Panginoon, lalong-lalo sa mga taong nananatiling tapat din po sa iyo, God. Kaya sa oras na ito, patuloy kami nagpapababa, nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at habag. Pangunahan niyo po ang gawain ito. Hayaan niyo po, Panginoon, patuloy namin maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong yakap, ang kalakasan, katatagan, pagpapala mula sa inyo. O Lord, kami po ay patuloy na sumasamba sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na kayang i-provide po lahat ng aming pangangailangan. This is your church, O God. And I do believe, Lord God, hindi mo pababayaan ang iyong simbahan, Panginoon. Ito po ay sa inyo. Kami mga tagapaglingkod niyo po, Panginoon. Na handa po, Panginoon, na ibigay ang buong lakas, kalakasan, pag-iisip, puso, Lord God. Ang buhay namin galing sa iyo. Ang kalakasan namin ay galing sa inyo. Kaya dapat lamang po, Panginoon, ibalik mo, Panginoon, na may paglilingkod, O God, na may pasasalamat, O Diyos. Lord, sa mga panahon na kami, Panginoon, ay nakakalimot, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At hayaan niyo po, Panginoon, patuloy, Lord God, na linisin niyo po kami sa pamagitan ng banal dugo ng aming Panginoong Hesus at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, sa aming pagsamba, sa aming pagtitipon-tipon, Panginoon, Lord, iparanas niyo po ang iyong kapangyarihan. Mangusap ka, O Lord. Banal na Espiritu, magpahayag po kayo. At sa pamagitan ng iyong salita, patuloy kami mapatatag, mapalakas, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay sa amin ng buhay, ng gabay, Panginoon, kung paano kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. At sa oras na ito, ang iyong salita, hayaan niyo po mamatawi sa aming mga puso, maghari sa aming mga puso, at may sa pamuhay po namin. Salamat po, Diyos, kayo na po bahala, Panginoon, habang kami sumasamba, habang kami nananalangin, Panginoon. Let your will be done, O God. Hallelujah. Let our faith, O Lord God, mag-increase, Panginoon. Hallelujah. Nang sa ganoon, patuloy ka naming masamba, papurihan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapurihan. Sa lahat po ng makakarinig ng salita, hayaan niyo po maghari ka, Panginoon. At ang pananampalataya na bumula sa inyo, ang siyang mangibabaw, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Kayo na po bahala, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Sinusuko po namin sa inyo lahat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Siguro palakpan po natin si Lord. Yan po, magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, makakapuna po tayo. Yan, praise Jesus. Thank you, God. Yan, sunda po tayo sa salita ng ating Panginoon. Mamaya po ay sama-sama po tayo manalangin kung ano naman po yung mga prayers po natin. Sama-sama po natin panalangin po yan. Isama po natin ang ating church anniversary po. Yan po. So, at ang yung gagamitin ng Diyos para mag-share ng kanyang salita. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sunda po tayo sa mensahe ng Panginoon. Yan. So, praise Jesus. Thank God. So yung pong text ay makatatagpuan po natin. Tatagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Ulitin ko lamang po, sabi po ang pag-uusapan po natin. Ang pinag-uusapan po natin dito sa oras na ito ay si Pablo po kasi kinakausap niya si Timoteo. Si Timothy na tawag dito, naging disciple po ni Pablo, ni Apostle Paul, na kung saan para may pagpatuloy po ang gawain ng Diyos. No? May bahagi po ang salita ng Diyos. Parang si Paul, tapos si Timothy, lagi po niyang kasama at tinuturuan niya. Ngayon po, sabi po niya, ang lahat ng kasulatan, pinag-uusapan po dito yung salita ng Diyos.
Okay? Ang lahat ng kasulatan, ibig sabihin po, kay Old Testament po yan, Lumang Tipan o Bagong Tipan. Ang sabi po dyan, lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, nandun yung gabay ng Diyos, nandun yung pagkilos ng Diyos. Okay? Yung salita ng Diyos. Kaya mga sasabing ang sinulat lang niya ng tao. Pero ang totoo po, ang Diyos po ang pinaka-author po doon. Nandun po yung gabay ng Diyos. At kapag ipakinabang sa pagtuturo, ibig sabihin, itong Bible na to, yung salita ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ano yung katotohanan? Na kung saan ang kaligtasan ay walang iba kundi kay Jesus. Yan. Meron po kasi kanina nabanggit po nung isa sa mga kapatid po natin, inaanyayahan daw po siya ng isang tao. Sabi niya, sama ka sa akin, kung hindi ka maliligtas, sabi niya. Sabi ko yun. So kasi po sa kanila, ang kaligtasan nasa sa loob ng simbahan. Hindi po. Dati wala naman po talagang si Jesus Christ nangangaral nga po minsan sa bangka, sa ilalim ng puno. Diba? So, ang kaligtasan, ang katotohanan, matatagpuan kay Jesus. Kahit saan ka sumali ng anumang religion, sabi ko nga lagi tinatanong sa akin ng mga estudyante, ano po religion yung wala? Bakit wala? May binanggit ba sa Bible na sumali ka sa ganitong religion? Wala. Ang sinasabi, sumali ka kay Jesus, manampalataya ka kay Jesus. Yun po, ang kaligtasan wala nang iba kundi kay Jesus po. Pananampalataya kay Jesus. So yung Bible po, yung kasalatan, yung Word of God, magagamit sa katotohanan, sa totoo. So, sa Bible, makikita natin lahat ng katotohanan patungkol sa Diyos, sa gusto niya. Yan sinasabi natin, si Jesus Christ ang Panginoon natin. Pero ang tanong, siya ba talaga yung Panginoon mo? Kung siya yung Panginoon mo, siya yung masusunod, hindi tayo. Tama? At paano natin malalaman yung gusto ni Jesus? Malalaman natin yung gusto ni Jesus sa pamagitan ng kanyang kasulatan sa Bible. Doon natin malalaman kung anong gusto niya, ano ba yung pinapagawa niya, ano ba yung gusto niya, ano ba yung ayaw ni Jesus sa pamagitan ng Biblia. Okay? So yung Word of God, doon natin malalaman. Magagamit din daw po sa pagsaway sa kamalian. Ibig sabihin, ginagamit natin yung Word of God para maitama po yung ating mga kilos. Halimbawa, kailangan kang pagsabihan. So yung Bible po, ginagamit po yung salita ng Diyos. Kaya minsan, di ba, kapag nangangaral yung lingkod ng Diyos, minsan natatamaan tayo. Di ba? Kasi nga, yung Word of God, ginagamit po para matuwid tayo sa ating mga kamalian. Malaman natin, ay, ginagawa natin hindi tama, hindi yan nakalulugod sa Diyos. So kailangan natin baguhin, itama ayon sa gusto ng Diyos. So yung Bible po, yung Word of God, para masaway tayo. Suwayin tayo. Ibig sabihin, meron tayong mga ginagawa na hindi tama, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, na kailangan itama. Suwayin, pigilan. Okay. So, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Hindi kasi dati ang buhay natin hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. So ngayon, sa pamamagitan ng Word of God, kung ginagamit natin ang salita ng Diyos para tayo ay maging matuwid sa harapan ng ating Diyos, unti-unti nababago tayo sa pamamagitan ng Word of God. Okay? So, ngayon po, doon nga po pasok na para maging Panginoon natin ang ating Diyos, na kung saan handa tayong sumunod sa Kanyang pinapagawa. Amen? So, upang ang lingkod ng, sabi po dito, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, ibig sabihin maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos at handa sa lahat ng mabubuting gawain sa gawain ng Panginoon. Okay? Sa lahat ng Kanyang gawain para maging ready tayo. Kaya napakahalaga po na tayo ay nakikinig, na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi para malaman natin kung ano ba ang pinapagawa ng Panginoon. Ano ba ang mensahe ng Diyos? Yan sa atin. Yung Word of God. So, huwag po natin kaligtaan yan. Huwag po tayong manangan sa sarili nating katalinuhan. Huwag natin ipilit ang ating mga sarili. Diyan, kapag pinilit po natin ang ating mga sarili, kapahamakan lang po, hindi pagpapala. Pero kung sabi po sa Bible, pangako ng Diyos, kapag tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban, inuna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang kalwalatian, tayo po ay patuloy na nagbabasa at isinasapamuhay ang salita ng Panginoon. Tiyak pong pagpapala ang ating mararanasan. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Hindi niya babalian ang Kanyang salita.
Totoo ang kanyang salita. Kaya ang sino mang sumusunod sa kanyang kalooban, may pagpapala. Pero ang sumusunod sa mga sarili nating kalooban, tiyak na tayo ay may kapahamakan. Amen. Praise God. So, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, pag-uusapan po natin ang salita ng Diyos. Yan po ang pag-uusapan po natin. Napakahalaga po sa buhay ng isang mananampalataya ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang ating gabay. Sabi po, ano ba yung salita ng Diyos? Ano gagawin natin sa salita ng Diyos? Yan, ano ba ang gagawin natin sa salita ng Diyos? Yung pinakinggan natin, yung binasa natin, ano bang gagawin natin yan? Yung mga pinapangaral ni Pastor, yung mga tinuturo ni Pastor, mula sa salita ng Diyos, ano bang gagawin natin? Yan. Praise God. Una sa lahat, isa buhay po natin. Huwag lang natin pinapakinggan. Huwag lang natin binabasa. Isa buhay. Ipamuhay po natin. Gawin natin. Yan. Huwag lang po natin pinapakinggan. Huwag lang po na kung saan dumaan lang sa tenga natin. Isa buhay. I-apply tayo po. Gawan tayo ng biyeta mo. Isa buhay po. So sabi po dito sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman, patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Yung sinasabi natin, nananampalataya ko kay Kristo pero hindi naman natin ginagawa ang kanyang kalooban. Hindi naman natin sinusunod ang kanyang salita. Patay, ibig sabihin walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Yung sinasabi mo, kay Kristo ako, kilala ko si Jesus, mananampalataya ko ni Jesus, tagasunod ako ni Jesus. Totoo nga bang tagasunod ka? Sinusunod mo ba ang kanyang salita? So sabi po, kapag hindi natin ginagawa, parang patay ang pananampalataya. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Wala. Okay po? So napakahalaga po. Yes, nananampalataya ka, nakikita yan sa gawa. Sinusunod mo, pinangahawakan mo ang kanyang salita, isinasa pamuhay natin. Sa Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. So kung anong sinasabi po sa Bible, isabuhay daw po natin. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, gawin daw po natin, ipamuhay po natin. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yung sinasabi nyo, ako'y mananampalataya ni Kristo, ako ay nananampalataya kay Kristo, pero hindi niyo naman daw po ginagawa ang kanyang kalooban, yung kanyang salita, dinadaya nyo lang, pinagluloko nyo lang yung sarili po ninyo. Nasabi po dyan. So napakahalaga po isinasa pamuhay natin. Alam natin, so kailang napakahalaga ng bulugga, napakahalaga ng salita ng Diyos dahil ito ay ating gabay. Ilaw po bilang isang mananampalataya. Okay, so yung sinasabi ng iba, naintindihan naman ng Diyos yan, mga salita yan ng hindi mananampalataya. Mga salita yan na dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Dahil hindi po ganun ang Diyos. Hindi po ganun. Kaya nga po napakahalaga po tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, para alam natin kung talaga bang yung iniisip natin, yung ba talaga yung sinasabi ng Diyos, na okay lang yung ganito, na okay lang yung ganyan. So, napakahalaga. Kaya may isang tao po, na itatama tayo sa pamamagitan ng Word of God. Kasi yun ang sinasabi ng Diyos eh. Ang salita ng Diyos ay ginagamit sa pagtuturo. So, tinuturuan tayo ng Diyos kung ano ang tama, kung anong nakalulubid sa Kanya. So, kapag tayo ay nagsasabi na nanampalataya ko, pero yung Word of God, yung salita niya, hindi natin sinasapamuhay, hindi natin isinasabuhay, ibig sabihin, dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Yan. So napakahalaga po. Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Si Zacchaeus po. Narinig na po natin yung kwento tungkol kay Zacchaeus na si Jesus Christ ay pumasok sa Jericho at habang siya naglalakad, may isang Zacchaeus na kung saan isang tax collector na tinuturing makasalanan. At gusto niyang makilala si Jesus. Kaya lang sa dami ng mga tao, hindi niya makita si Jesus. So ang ginawa niya, umakyat siya sa puno ng sigomoro. Yan. Nung pagdaan na si Jesus Christ, tumingala si Jesus, nakita si Zacchaeus, tinawag niya, Zacchaeus, kailangan bumaba ka dyan, papasok ako sa iyong tahanan. So, ganun po nangyari. So, yun po. Okay? So, kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus, sumakyat sa isang puno, yung sinasabi natin. So, nung tinawag siya ni Jesus, bumaba ka agad siya. Bumaba siya agad. So, ibig sabihin natin dito, nung narinig niya ang salita ng Diyos, sinunod niya. Sinunod niya kaagad.
Sabi po dito, sinunod ka agad, bumaba ka agad sapagkat kailangan mo tumuloy ka ngayon sa iyong bahay. And then, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Makita natin dito na si Zaccheo, isinabuhay niya, baga, sumunod siya sa sinasabi ng Panginoon, bumaba ka dyan, bumaba ka. At sabi po dito, nagmamadali, masaya niyang sinusunod kung ano ang pinapagawa ni Jesus. Amen. Masaya siyang sumunod. Lahat ng nakakita nito ay nagulong-gulungan. Of course, may mga tao na ayaw nilang pumayag. Ayaw nilang ganon. Okay? Marami pa rin mga tao na kung saan hindi sila sanay sa ginagawa natin kung paano tayo mamuhay ng ayos sa kalooban ng Panginoon. Iba sila. Tayo nasa liwanag. Nasa atin na si Jesus. So, napakahalaga bilang isang mananampalataya na sinusunod natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Hindi yung sinasabi natin. Hindi yung sinasabi ng ibang tao. Sabi ko nga doon sa isang estudyante ko, huwag ang i-please mo si Lord. Huwag ang tao. Ang tao marami talagang sasabihin. Ang tao talaga marami. Pipigilan at pipigilan ka. Maraming papagawa. Pero makinig ka sa sinasabi ng Panginoon. Amen. So, lahat na nakita nito ay nagulong-gulong, nakituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, next po, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ito po, isinabuhay niya ang salita ng Panginoon. Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y managaya na sino man, isasauli ko to sa kanya na maka-4 na beses. Nagbago. In-apply niya. Alam niya na ayaw ng Diyos yung taong makasarili. Alam niya, ayaw ng Diyos yung kung saan patuloy na mamumuhay ng iwalay sa Diyos. So ginawa niya, pinakita niya sa Panginoon na handa niyang mawala ang lahat ng mga kayamanan niya. Na pinakamahalaga, meron siyang Jesus. Yun ang pinakamahalaga sa kanya, natagpuan niya. Na dati, na kung saan marami siyang pera, pero walang nagmamahal sa kanya, walang may gusto sa kanya. Kaya hinahanap niya, narinig niya, maaaring narinig niya si Jesus, kahit ba kasalanan, tatanggapin niya. So nung natagpuan niya si Jesus, tinanggap niya si Jesus sa kanyang tahanan, masaya siya, nandun yung pagbabago, isinabuhay niya. Isinabuhay niya, nandoon yung pagbabago. Isipin niyo po, ipamagay niya ang kalahati. Pinamagay niya ang kanyang kalahati ng kanyang kayamanan sa kalahati na lang. Marami siyang mga nadaya. Imbes na 2 beses lang, nadoblihin niya. Ang sabi po dito, isasauli ko ito na maka-4 na beses. Maka-4 na beses. Ano pong matitira sa kanya? Halos wala na. Kasi ang pinakamahalaga sa kanya sa oras na yun, si Jesus. Si Jesus. Kasi kung nga naman hindi naman niya madadala ang lahat ng yan So yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin sa kanyang kapurihan. Yung buhay natin galing kay Lord. Gamitin natin sa kanyang kapurihan. Yung lakas natin galing kay Lord, ibigay natin sa kanyang kapurihan. Paglingkuran natin ang Diyos. Sumunod tayo sa gusto niya. Isabuhay natin ang kanyang salita. Ano man ang meron tayo, paggamit natin. So, ang dami pa pong mga hindi mananampalataya. Kung tayo makikiisa kung sa anong gusto nila, anong pinagkaiba natin? Pilit natin, gusto natin, kailangan katulad natin sila. Ang mahalaga, meron tayong Jesus. Anong pagkakaiba natin? Sila naman din na nagsisimba. Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba natin, isinasabuhay natin ang kanyang salita. Na tayo tunay na mga mananampalataya. Kung ginagawa din natin ang ginagawa nila, wala tayong pinagkaiba. Kasi din naman sila ay nagsisimba. Tama po. Ngayon, anong pinagkaiba natin? Meron tayong kanyang salita. At ang salita niya, sinasabuhay natin. Huwag nating hayaan na sa isang araw wala tayong Word of God. Sa isang araw wala tayong nababasa. Anong maituturo natin sa kanila kung wala din tayo? Anong maibibigay natin sa kanila kung wala din tayo? So ngayon pa lang, i-apply po natin, sa buhay natin. Hallelujah. Ipamahagi
Pangalawa po, pagkatapos natin sa buhay, ipamahagi. Ibig sabihin, katulad po ni Zaccheo, ipinamahagi niya, ipamahagi natin ang salita ng Diyos. Yung mga natutuhan natin, ipamahagi natin, ibahagi natin. Okay, sabi po dito, John 1 chapter 4 verse 5 hanggang 42, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatakbuhan ng balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, grabe po yung ginagawa ni Jesus noon. Talagang lakbay, punta dito, punta roon. So napagod daw siya, umupo siya sa isang tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. Okay? Si Lord Jesus, malapit-piling pag may pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos, binabahagi niya. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Kasi yung mga Hudyo, itinuturing nila ang mga Samaritana na makasalanan. Kaya nagtataka sa amin ng babae. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Baga, tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritana, mga mababang klaseng tao. Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sabi po dyan, sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Yan ang tanong ng babae, kasi nagtataka na siya eh. Bakit ganito magsalita itong taong to? Nagtataka na itong babae. Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Yung pag-ibig ng Diyos patuloy na dadaloy sa atin. Na kung saan para tayo patuloy na magkamit ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng heart puso sa ibang tao na sila din ay makakilala sa Panginoon. Kaya napakahalaga na isinasabuhay natin ang salita ng Diyos at ipinapamahagi natin. Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw na ni pumarito pa upang sumalak muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. Dahil alam ni Jesus, wala talaga siyang asawa. Marami siyang asawa. Sabi ni Jesus, di ba tinignan po natin dito, yung pinag-uusapan po nila yung tubig, tapos biglang umuwi ka at isama mo rito ang asawa. Biglang nag-iba. Di ba? "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama, sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon." Kaya na, yung Word of God, sabi nga po, magkabila ang talim. Kaya, naalala niyo po, meron po kayong dinala dati sa church na hindi siya pinatayo. Diba? Naalala niyo po yung babae na nagtampo yata at hindi mo na nag-attend sa church nila, pero binabalik siya ulit. Kasi po ganun po talaga, hindi basta-basta nagpapatayo. Totoo po. Totoo lang. Kung hindi nag-practice, kung hindi dumaan sa training, hindi basta-basta. Yung pong sa church po natin sa San Roque, pinakita ko nga, maaga pa yun nung dinala kita, di ba? Nung umuwi tayo kanina, 5 o'clock, 6 o'clock tayo umuwi kanina. Nandun na sila sa church para mag-practice, para mag-pray, para mag-devotion yung lahat ng mga naglilingkod. Tumatayo sa harapan. So, ganun po katindi. Nagtitraining mo at dumaan po sila sa matinding training. Hindi po basta-basta. At tinitignan din po yung pamumuhay. Opo. Tinitignan din po ang pamumuhay. So, sa totoo lang po,
hindi pwedeng tumayo yung hindi kasal sa simbahan. Kasi po, kapag hindi ka kasal, ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Dahil ang kasal, ang siyang binigay ng Diyos para maging isa ang dalawa. Kaya nga pinag-isa. Ngayon kapag hindi ka kasal, ang tawag po doon ay premarital sex. Nagsasama ng hindi kasal, gumagawa ng hindi kasal. So, ibig sabihin, hindi siya katugod-tugod sa Diyos. Yun ang katotohanan. Kaya nga sabi po kanina, yung Biblia, yung Word of God, ginagamit sa katotohanan. At yun ang katotohanan po. Yan po. Kaya yung pastor po kayo gusto niya mag-asawa dahil kasal siya. Ayaw, hindi pwede. Maliban na lang kung na talagang legal na wala. Illegal na may mga papel-papel na. Or isa sa amin, nag-pass away na. Pwede na, legal na. Kasi kung ako, hindi ko isa sa buhay, anong pinagkaan? Wala na. Ganun-ganun na lang tayo. Kaya po ganon. Yun ang katotohanan. Hindi ko kayo masagot-sagot noon kasi ayoko siyang masaktan. Yun po talaga ang totoo. Hindi basta-basta. Kaya ang lahat po dapat dumaan sa training. Yung sinasabi natin discipleship, dadaan po siya doon. Actual mabiyaya po yung mga simbahan po natin. Diba? Mabiyaya, pinapatayo tayo. Kasi ako naniniwala ko na ang Diyos ang bahala magpabago sa atin. Na habang ganito, nagpapagamit po tayo. Pwede tayo magamit sa kanyang kapurihan. At siya na mismo ang mangungusap sa atin para itama natin ang buhay natin. Ang mahalaga, dadaan tayo sa proseso. Yan. Kasi lahat naman tayo, hindi naman talaga dapat sa paningin ng Diyos. Dahil lang sa kanyang biyaya. Baga sa tao na lang kailangan merong ganito, ganyan siya. Pero yung nga, so ako naniniwala ako habang tayo nagpapagamit, nandun yung desire, puso, na kung talagang gusto mo magpagamit. Kasi ako, for the glory of God, nakita ko yung pastor na mag-isa kumakanta. Nakawa ko, sabi ko, marunong ako kumanta, bakit hindi ko siya matulungan? Ngayon, hindi ako basta-basta tatay mo na ng gano'n, kakanta. Hindi po, kailangan kong dumaan sa proseso. May sistema. So, dumaan ako hanggang sa pwede na. Tinulong, masaya akong tumulong. Masayang-masaya ako nakatulong sa simbahan po. So, yun po. So sabi ko dito, wait lang po. Okay, wait lang. Jesus. Thank you, Lord. Ay, sorry. Okay, wait lang po. Okay. So sabi nga po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos kapag ipapagginabang sa katotohanan, pagsaway sa kamalian. So, tayo po na tumatayo, maging halimbawa tayo. Paano natin tuturuan yung iba kung hindi tayo halimbawa, di ba? Good example. Paano natin masasabi sa kanila dapat ito ang gawin natin kung tayo mismo hindi nakikita? So para bang sinasabi natin tayo mananampalataya pero hindi naman natin nakikita sa atin, ay okay lang pala yung ganito. Ay okay lang. Kasi nung bago po ako mananampalataya, akala ko okay lang. Nakikita ko yung mga naglilingkod dun sa simbahan na yun. Pagkatapos nilang maglingkod, ganito ang kanilang ay okay lang pala. Akala ko hindi. Pero dahil sa pagbabasa ko ng salita ng Panginoon, pakikinig sa mga pastor, ay hindi tama yung kanilang ginagawa. Hindi ko pala dapat sila sinusundan. Ang sinusundan ko pala kung ano, si Jesus Christ. Hindi yung mga tao yun. Kung anong halimbawa ng Jesus, yun pala yung dapat mong sundin. Yan. So, lahat naman tayo binabago ng Diyos, pero hindi tayo dapat magpabago at ipamahagi ang kanyang salita. Sabi nga po dito. So, sabi nga po dito, okay, sabi ng okay, saan na tayo? Kasama mo rito. Sabi po, sapagkat 5 ang iyong naging asawa at kinakasama mo ay na hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Yeah, maraming sa panahon ngayon, maraming nagtuturo din, ay dito ka lang dapat magsimba. Dito ka lang maliligtas. Hindi po. Wala sa simbahan. Kundi kay Kristo. Kahit pumapasok ka sa simbahan, kung hindi ka totoong nananampalataya kay Kristo, walang kaligtasan. Ang kaligtasan, pananampalataya kay Jesus.
Pero kung totoong nananampalataya ka, of course, nasa simbahan ka. Hebreo 10:25 o 9:27. Huwag mong kaligtaan ang araw ng pagdalo. Kasi sabi ko nga, sundin natin ang salita ng Diyos, hindi yung gusto natin. Okay, kahit mahirap, si Jesus, kahit mahirap, yung mga lingkod ng Diyos, mga disciples, inalay nila ang kanilang buhay para lamang dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na dahil sa kanila, hanggang ngayon, nalalaman natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon. Iniwan niya yung kanyang ginagawa. Di ba dapat magigib siya? Iniwan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, sa mga kapitbahay niya. Pinatawag niya yung mga kapitbahay niya, mga tao sa kanilang lugar. Halika kayo! Tingnan ninyo ang tao na sabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay si Jose. Lahat ng mga tao noon nag-aabang sa Mesaya, kay Kristo. Kaya nung sinabi niya sa mga tao, nagmatag yung mga tao. So iniwan niya ang kanyang ginagawa. Iwan muna natin. Sunod muna tayo kay Kristo. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa pagtotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta siya kay Jesus at nakiusap na tumigil muna sa roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya ng mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So dahil po nakarinig, na-encounter ng babae si Jesus, iniwan niya at ipinamahagi niya. Ipinamahagi niya kung ano ang naranasan niya, kung ano ang narinig niya. At dahil doon marami po ang nanampalataya. For the glory of God, sa totoo lang po, hindi ko naman po talaga gusto yung pagtuturo, pagiging teacher. Pero sabi ko, Sabado at Linggo kasi walang pasok yung teacher. Madalas po. Minsan makaring may pasok, pero hindi naman lagi. Sabi ko, mga kapaglingkod ako. Gusto ko magtrabaho, pero hinanap ko yung walang pasok ng Sabado. Maraming offer sa akin nung nakatapos na akong pag-aaral, maging manager po. Pero sabi na sa akin ng manager, mag-compromise yung Sabado at Linggo mo. Lalo pag ganitong mga trabaho, Sabado at Linggo maraming trabaho. Sabi ko yun. Iniwan ko yun po. Marami pa namang trabaho dyan. Naniniwala ako, hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam na nasa puso ko maglingkod sa Kanya. Nagtatrabaho ako para mabuhay at hindi para sa gawain ng Panginoon. Tapos mawawala ako sa gawain ng Panginoon. Hindi yun, kaya sabi ko magsisikap ako makapagtapos sa pag-aaral, magti-teacher ako. At the same time, nagpapasalamat ako sa Diyos. Yung, isipin niyo po, English major po ako. Nung tinignan ko yung ranking ko, hinahanap ko, hindi ko makita sa sa mga English, nakatapos sa English major, nakita ko sa values. Kamanghamang napakdang dito sa values. At ngayon nagtuturo ko ng values. Sa values, nakakapagturo ka ng salita ng Diyos. Nakakapagturo ka ng Word of God. Ibig sabihin, ang Diyos ang kumikilos. Isipin mo na punta sa values. At sabi nga nung ngayon, sa ESP po, subject po ko, ESP, nasa time natin, values, tawag po nila naman values sa Tagalog, kasi edukasyon sa pagpapahalaga. Yan, ESP. Yan. So, yung sabihin, yung character, yung attitude, behavior ng tao. Sinasabi ko sa mga estudyante, kahit ikaw po, pinakamatalino mo, pangit ang ugali mo, bagsak ka sa akin. Opo, pinakamahalaga sa akin, kahit hindi ka ganun katalino, nandiyan ka, nakikinig ka, mabait ka, sige, pasado ka sa akin, mataas ang grades mo. Opo, ESP tayo. Ang ESP patungkol sa ugali natin. Kung pangit ang ugali mo, hindi ka nakikinang, yabang-yabang mo, ang hihingi mo sa klase, bagsak ka. So, yun nga po, namamangha ako, paano napunta sa ESP, sabi ko. Kaya salamat sa Diyos. Yun po. So, salamat po sa ating Panginoon. Nakakapagturo, nakakapaglingkod.
Bagayong panahon. Pagod nga lang bilang isang teacher kasi napakahirap na pagiging teacher pagod. Wala akong pahinga. Sa Sabado Linggo, ministry. Yan, ministry. Nagpapasalamat na lang ako kay Lord, walang power kanina. Talagang tinulog ko siya. Tinulog ko. Puyat na puyat po ako kanina, kahapon. So kasi yung praise God, itong Word of God, Friday pa lang na pinagawa na sa akin ng Panginoon, pinatapos niya sa akin. So Friday pa lang. So kaya kanina dapat maglalaba po kami. Walang power. Di namin magamit yung washing machine. Doon sa pamangkin ko, nakikipagkano kasi nakilaba ako, nakikigamit ako ng washing machine kasi wala nga kuryente. Sipin niyo po, no? Yun nga. So, pwede ko namang magpatayo ng ganito, pwede namang ganyan. Pero bakit? Kasi nga, mas uunahin po ang gawain ng Panginoon kaysa sa sarili mo. Ako. Kasi lahat naniniwala ko, lahat na meron ako galing sa Kanya, kaya niya ako binibigyan para may magamit ako sa tao. Kaya, maging tapat po tayo. Maging tapat tayo. Sinasabi sa akin ng iba, wala ka kasing anak. Hindi sa pagiging may meron kang anak. Kung katapatan. Katapatan. Pinagpala ka ng Diyos, naging tapat ka. Pag naging hindi pagpapalain ng Diyos mga anak mo, pagpapalain niya. Kung anong matatanggap mo, matatanggap niya yan. Kaya magsimula sa iyo. Magsimula sa atin. Maaring sa una, katulad ng babaeng balo sa kwento ng Panginoon sa kanyang salita. May babaeng balo ng gagatong na lang. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, bigyan mo pa ng makakain, bigyan mo pa ng maiinom, pagluto mo na rin ako. Pag niluto ko ito, binigay ko po sa inyo, wala na po kaming makakain, mamatay na po kami. Ang sabi ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos, hindi mo lang. Sunod na. Ginawa niya, sumunod siya. At dumami yung kanilang mga arena. Yung kanilang mga limbaka ng pagkain, mas dumami pa. Amen. Patunay. Ito po, na makakapagpatunay. Dumating yung, asa man lang po akong trabaho. Talagang yung pupunta po ako dito, 0-0 po ako. Totoo po yun. 0-0. Dumaan talaga. Ako na kanina. Siguro, sabi ko nga sa sarili ko, kaya hinayaan ng Diyos, mawala ang lahat ng, walang talaga 0 ako, para makilala ko yung mga totoong tao na malalapitan talaga. Marami po akong sinabihan na, baka pwede mo akong pahiramin yung ganyan. Mabayaran ko rin naman sa ganito. Marami po. Lumanggi. Marami. As in, actually, nang open na dati ako sa kanya, sabi ko, wala akong pagkas. Siya gumawa ng paraan. Kasi wala talaga. Yung time talagang yung 0-0. Pero never kaming naubusan ng pagkain. At hanggang ngayon, naka-stack yung mga bigas na. Yung pinamigay po namin mula sa Foursquare po pinamigay. Hanggang ngayon, nandun pa yung bigas. Nandun pa po. Kailan lang po kasi ako din naman talaga matapos sa kanin. Pag Friday to Sunday lang doon ako kumakain ng talaga ng kanin pagkasama ko to. At pinapakain naman po kasi kami ni Nailita. So doon lang po talaga kumakain ng kanin. Madalang lang ako kumain ng kapag talagang naisipan ko gutom ako. At ewan ko ba tumataba ako? Yung po, hindi ko alam. Yan. So, yun po. As in, di ba, tagal lang ng bigis natin, di ba na? Hanggang ngayon, yung ginagamit natin yung noon pa. Ilang months na. Yung katakil lang namin, ang buwan na yun. Yung buwan na. Araw-araw namin ginagamit. O, ganun kabihaya ang Diyos. Kung ang Diyos ko ganun po, ganun din po ang Diyos ko. Unahin natin ang Diyos. Nag-teacher ako dahil sa Kanya. Nagtatrabaho ako dahil sa Kanya. Hindi ako nagtatrabaho dahil sa sarili ko lang. Amen. Praise God. Palapakan natin si Lord. So, tandaan po natin, no? Sabi nga po sa Lucas 15 verse 10, at sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisi. Kapag pinamahagi niyo po ang salita ng Diyos, baka makarealize siya. Magsisisi siya sa kanyang makasalanan. Hallelujah. Gagawin natin sa salita ng Diyos, isabuhay, ipamahagi. Papasalamat ako sa Diyos, hindi ko nakakalimutan. Sabi ko kapag na-permanent ako, nagtatrabaho ko, may mga tutulungan ako kapag. So, basta maglingkod lang sa Diyos. Maglingkod lang. Sabado at lingkod, basta sa Diyos siya. Totoo po yan. At ginagamit ko po.
meron po akong mga tinutulungan. Sabi ko, sige, tuloy ka lang sa kay Lord. Maglingkod ka lang, makakatanggap ka sa akin. Kahit weekly or monthly, hindi man ganun kalaki, at least nakakatulong. Lalo po mas pa ngayon, public pala, wala naman pala tuition fee. Ang kailangan lang nila, baon, tsaka kung namamasahe, mamasahe. Pero wala na, di katulad doon. Ako nga nun, 20 pesos na lang po ayaw ko mag-exam ng teacher. Di ba noon, ang hirap mag-aral. Ngayon, wala na palang binabayaran. Wala pala sa tuition fee sa public school. Ano pang dahilan para di ka mag-aral? Di maglakad ka. Di ba? Actually, meron ako nakilala. From Santa Ana, Tumagalang, naglakad siya. Para lang makapasok sa school. Oo, kasi design niya, gusto niya. Kaya lang, sabi ko nga doon sa mga kalala ko, basta Sabado at Linggo, maglingkod ka kay Lord. Di ba katanggap ka? Yung mga sinama ko dito, kinausap ko kagabi yung isa. Yung isa lang nakausap ko, yung medyo chubby. Motor ka naman Sabado at Linggo, kaya lang, bahala ka, basta makatanggap ka, weekly, gusto weekly, ito sa usapan namin siya, gusto niya monthly, para daw naiipon niya. Para makabilis siya kung ano gusto niya. Yan. Basta maglingkod ka, Sabado at Linggo, nandun ka, mag-ministry ka. Yan. So kasi naniniwala ko, pinagpaala ko ng Diyos, hindi lang para sa sarili ko. Sabi nga, para may magamit ka sa pagkakagawa. Naranasan ko mag-aral at nangarap ako. Hindi ako makapag-aral. Pero, salamat sa Diyos, hindi ko inasa sa sarili kong lakas na nampalataya ko sa Kanya. Amen. Samahan na. Isipin niyo po, kung wala po ang Diyos, papasaba ako sa board exam, di man ako nag-review. Ang daming mga nag-review, pero bumagsak. Diba? Tapos, inaanap ko yung nasa values. Diba, isipin mo na, ganyan pagkilis ng Diyos. Nandun ko. At yun nga po. So, kaya basta, mamamanga ka na lang kapag pinagmuli-mulayan mo. So, kaya po, maglingkod tayo, ipamahay sa buhay, ipamahagi natin ang kanyang salita. Maniwala po tayo. Amen? Let's get tayo lahat. Sige po, tumayo tayo. Sige po, mag-pray po tayo, ipanalangin po natin yung mga pangarap natin. Sige po, ipag-pray po natin yung pamilya natin, yung mga pangarap po ninyo. Pag-pray niyo po. Sige po, nalangin po tayo. Thank you, Jesus. Sama po natin yung church anniversary po. Sige po, sama po natin sa panalangin. Hallelujah, Lord. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ang pagkilos niyo po sa pagdiriwang po ng yung church po dito sa San Simon. At gagawin po namin sa October 27, O God, ng alas 3 po ng hapon. Lord, dalangin po na protection po sa lahat po ng yung mga naklingkod po. Lord, marami po nagaganap sa kanila. Lord, dalangin ko po ang yung pagkilos, protection po, laban sa anumang gawa ng kaaway. Hayaan niyo po, Panginoon, maging matagumpay po ang bawat isa. Sabi nga po, dumadaan kami sa mga pagsubok upang, Lord God, makita, Lord God, kung talagang nananampalataya kami. Na sa kabila ng lahat, magpapatuloy po kami pangahawakan ng iyong mga salita. Dalangin ko po na maging matagumpay po lahat. Revival, Lord, yung gagamitin niyo pong tagapagpahayag ng salita, si Pastora Arlene, Lord God, dalangin ko po na maging matagumpay po ang pagpunta niya po dito, Lord God. Maging matagumpay po ang pagbabahagi ng iyong salita. I pray, Panginoon, na anointing, power, O Lord God, in declaring your words, O Lord. At sa lahat po ng mga kapatid ko na talaga nagsisipag, Lord God, gumagawa ng paraan, I pray, Father God, na Lord, kagalakan, pagpapala mula sa inyo ang ibuusin mo sa bawat isa. Lord, sa lugar na aming gagamitin, hayaan niyo po, Panginoon, na maging maayos po lahat. Yung weather po, yung klima po, Panginoon, maging maayos po, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Salamat po,
po Diyos sa iyong kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Sige po, mag-pray naman po natin yung magkasama po natin sa oras na ito. Mag-pray niyo po ang bawat isa. Idalangin niyo po, idalangin niyo po sa Panginoon ang bawat isa. Lord God, dinadalangin ko po sa inyo si Mark. Dalangin ko po, Panginoon, pagpalakin niyo po siya, ang kanyang pag-aaral, Panginoon. Lord, kalakasan mula sa inyo, ang kanyang buong pamilya makakilala sa inyo. Si Nainita, Lord God, dalangin ko po na patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon, sa inyong kalwalatian, ang kanyang tahanan, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Lord God, patuloy na makakilala sa inyo, Lord. Lord, makiisa sa iyong gawain, Panginoon, sumunod sa iyong kalooban. Hallelujah. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, kalakasan pangangatawan, Panginoon. At patuloy, Lord God, ikaw mag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kasama po si Tatay Eddie, Lord God. Ganon din po si Luisa, Panginoon. Naman po ang desire ng kanyang puso, inihiling niya po sa inyo, Panginoon. Lord, pagkaloob niyo po, God. Pagkaloob niyo po, Lord, ang iyong anak, Panginoon, na nandito, Lord God, at nagnanais na makilala ka ng lubusan, maranasan ka, Panginoon. I declare, Lord God, ibabaan niyo po, Panginoon, pagkapala mula sa iyo, God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, I declare, Panginoon, in Jesus' mighty name, Panginoon, sabi niyo po, ano man ang hiningin po namin sa iyong pangalan, Lord God, ipagkakaloob niyo po ang hangarin, ang ninanais ng kanyang puso, Panginoon. At patuloy mo siyang gamitin kasama ng kanyang asawa, Panginoon, na makakilala po sa inyo ng lubusan at may bahagi po ang iyong salita. Ganon din po si Mother, Panginoon, dinadalangin ko po ang kalakasang pisikal, kaisipan, Panginoon, kapayapaan mula sa inyo. Lord God, dalangin ko po, Lord, tulungan niyo po siya sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, Panginoon. Lord God, sa kanyang mga anak, I declare magandang kalusugan, pag-iingat mula sa inyo. Anumang karamdaman na iwinawasan ko sa ngalan ni Christ, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon niyo po sa pangangailangan po nila, Lord, para sa kanyang anak, Panginoon. Lord, salamat po at lumabas na po siya, Panginoon, dun sa kung saan po siya pinatitin, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, kau po ang siyang kumilos, Lord God, para sa mga pangangailangan po nila, pangangailangan po ni Aliyah, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, ang pagkilos ko po, Lord God. Kasama po ng kanyang asawa, Panginoon, ang aking kumpare, dalayan ko po, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa kanilang pamumuhay sa araw-araw, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Higit sa lahat, ang makakilala sa inyo na lubusan kanilang buong pamilya ay maglingkod. Yung kanyang mga anak, Panginoon, Lord, hayaan niyo po, Lord God, manumbalik, magkampuin po, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Lord God. Malaman po nila, ikaw ang pinakamahalaga, Panginoon, na dapat magkaroon sila sa buhay po nila. Yung mga pangarap po sa buhay, Lord God, all things, walang halaga po yun kung wala po sila, kung wala po kayo sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, God, Lord, ikaw po ang kasapatan sa buhay po namin. Ikaw ang tutugunin. Sa'yo na po wala ang lahat. At ikaw din po ang magpapaangat sa buhay namin. Kayo din po ang may kakayanan kung hindi po kami aangat sa buhay, Lord God. Kaya dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy niyo po pagkapala, ipuso mo sa bawat isa. Sa mga kapatid po namin na wala po dito, dalangin ko po ang pag-uusap po ninyo, ang pagkilos niyo po sa kanilang mga buhay, O God. Lord, we declare, Panginoon, kayo na po bahala. Ang anniversary na to, nakikita ko, very challenging, Panginoon. Challenge po kami ng kaaway, Panginoon. Pero naniniwala ako, Panginoon, kung magpapatuloy kami, magtitiwala kami ang asa sa iyo, Lord God. There's a victory upon victory, Lord God. And I pray, Lord God, bless your church, O God. Cover it with your holy blood, O Lord God. Protect us, O Lord God. And don't let the enemy, Panginoon, huwag niyo pong hayaan ng kaaway, Panginoon, makagawa ng anumang bagay sa iyong simbahan, Panginoon. Sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, O God. Salamat po, Panginoon. Bless mo lahat ng mga naglilingkod sa inyo. I-bless mo lahat ng mga pastor, O God. I-bless mo lahat ng gagawin niyo po para sa simbahan ito. And Lord, we are praying, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lugar na kung saan matatawag po namin simbahan na malaya po namin kayong sasambahin, pupurihin, at paglilingkuran, O Lord. At yung mga tao na natapag niyo po sa lugar na yon, Lord, papuri na magpapala, makikilala ka ng lubusan, at maglilingkod din siya sa iyo, God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. I-bless niyo po ang mga tao na nakakarinig ng iyong salita na napapakinggan ang iyong mga mensahe, Panginoon. Lord, touch their heart and help them, Lord God, to
accept you as the Lord and personal Savior, O Lord. Salamat po, Panginoon. You are our great God, and we just want to worship you and praise you and glorify your name, O Lord. Salamat po, Panginoon. Murihin ka sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. And amen. So po, palakpan po natin si Lord. Hallelujah. Thank God. Thank you, Lord. So po, tayo po ay handada ko naman po sa pagkakaloob. Hallelujah. Sige po, i-ready po natin yung mga kaloob natin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Lord God, maraming salamat po muli sa pagpapalag ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Dalangin ko po, Lord, bless you po ang lahat ng mga manlilikong Panginoon at lahat ng mga kamay na magkakaloob, Lord God. Continue to bless them mightily and effectively. Lord, pour out your blessings over the heavens, so Lord. Buksan niyo po ang durog naman ng langit at ibuhos ng rumaraga sa pagpapala. Sabi niyo po, subukan po namin gawin ito kung di niyo po bubuksan ang durog naman ng langit para ibuhos sa rumaraga sa pagpapala. Kaya naniniwala po kami, mas lalo niyo po kami pagpapalain. Salamat po, God. We worship you and praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, tayo po magbigay. Okay po, so sa Sabado po, bukas po, pagmitingan po natin yung gagawin po natin sa church anniversary. Yan, katulad po ng napag-usapan natin, okay lang po yun. Okay, naiintindihan natin na bawat isa, sino ba magtutulungan tayo ng mag-unawan. Okay po, bukas po sa Sunday service po, after ng Sunday service, yun po pag-usapan po natin tungkol sa church anniversary po. Okay po, hindi naman natin kailangan talagang marangya talaga. Sabi ko nga, kahit mag-udal tayo. Dati po yata, nag-udal fight na no. Okay, di ba? At sabi ko nga, isa sa mga listatin pagdating ng araw, kahit pa paano mag-udal fight pa rin tayo na sabi ko nga, isa sa mga parang magkakaroon tayo ng family day, parang gano'n. So, isa sa mga list po natin yan, family day. And then, next year, ngayon pa lang next year sinasabi ko, sa pagtuma, dapat dadami tayo. At sa resort natin gagawin sa next year. So yun. Sa ngayon, maliit lang, pero next year sa resort tayo. So kaya maganda na, God will provide. Amen. Tagal pa naman yun. So, pero saglit lang. Isipin niyo po, kailan lang tayo, tinitingnan ko nga yung, minsan napaplas yung picture, yung doble-doble pagpapala. O, di ba? So, kailan lang ngayon, third year anniversary natin. So, yun po. And then, sama niyo pa rin yung sinasabi ko po sa inyo na yung lugar na kung saan bibigay ng Diyos sa atin. Yan. Yan. Sabi niya rin po ako sa prayer na makapag-ipon para bumili ng bahay. Yan. Sabi ko, bibili ako ng bahay kung dito yung church. Dito ako makabili sa bahagi na sa simbahan. Yun ang gagawin. Kalahati ng bahay ko, yun ang simbahan para ano. So anyway po, so sama niyo po baka, yun nga po, baka merong hulugan dyan, 10 months. Yung ganun hulugan or rent home yan. Or kung hindi man, next year, baka makakipag-ipon na next year. Na kung may mag-ipon na, so makabili na. Praise God. So yun po. So salamat po sa ating Panginoon. Yun nga, bukas na lang talaga natin pagbibigan. After po ng Sunday service, lahat-lahat po, bukas po. Kailan po? Yan. So kung sino po yung mag-opening prayer, ay tawag dito sa offering prayer, kung sino mag-offering, sigurado si Pastor Vic na yung offering prayer. Sa closing na lang, kung sino yung closing prayer. Yan. Sa closing prayer, tsaka testimony, kung sino magte-testimony. At si Brother Mark yata, mag-special number, yung pupurihin ka, pinitari yata. Special number. So, mag-special number. Sa lahat na mag-special number, sabihin niyo lang po, gawin ko po yung program. So, baka sa susunod na Sabado, may bigay ko na yung program po sa bawat isa. Yan po. So, yung ating preacher, si Pastora Arlene Mercado. Yan. Isa po siyang katutubo. Siyang katutubo, nakatira po sa bundok. Yan. Isa po siyang pastora na humahawak ng mga simbahan. Yan, sa siyang yan. So, siguro dati may picture na ako doon na pumunta ako sa kanya. Ewan ko po kung nakita niyo po. Pumunta ko ako doon sa church nila. Yan po. So, isa po siyang pastora na naging classmate ko po sa eskwelahan. Kasi dati pinangako ko,
kapag nagkaroon ako ng simbahan, sabi ko, o humawak ako ng simbahan, unahin ko yung mga naging classmate ko. Kasi kilalang kilala ko po sila. At napakabait po talaga nila. Amen. So, dapat po tayo sa pagwakas ng manalangin. Father God, we praise you, glorify you. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat po sa lahat ng mga pinaranas po sa iyong salita. Lord, kailangan po namin sa buhay, ano man po napakinggan, i-apply po namin, Lord God. Tulungan niyo po kami. Kasi ganang lakas namin, hindi namin kaya. Kailangan po namin kalakasan mula sa inyo. Ipamahagi ito. Lord, marami pang hindi nakakakilala. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po kami para marami pang makakilala sa inyo. Salamat po, Diyos. Ingatan niyo po bawat isa, layo sa namang kapahamakan. Nawa, Panginoon, abutan po namin ang mga pamilya po namin na magiging sa labi. Salamat po, Panginoon. We worship you, we praise you, we glorify you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.